Good morning po sa ating lahat at sa araw na to, araw po ng Lunes at medyo may kalamigan po ang panahon. But anyway po, tuloy po tayo sa ating reading, Bible reading at saka kasabay po ng ating pagbulay-bulay sa mga kwento ng buhay, lalo na po kay Moses, kung saan dito sa chapter 3 na to tinawag ng Diyos si Moses para sa isang layunin. Kaya po samahan niyo po ako sa umaga ito sa pagpapatuloy po ng kabanatang ito, yung chapter na to na bagong aklat o bagong kabanata dito sa aklat po ng Exodus. So araw po ng Lunes, February 3 na nasa day 33 na po tayo. At ang ating chapter na pag-uusapan sa umaga ito, Exodus 3, 1 to 22. So mamaya po pag-usapan po natin ito. At ito po yung subtitle, ito yung pagkatawag ng Diyos kay Moses. So, meron po kayong Bible, yung mga kayo makakasama, buksan po ninyo ang Bible po ninyo sa chapter 3 verses 1 to 22. So pwede na po tayong magsimo. Let us pray. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat po sa araw na to. Lord, napakaganda po, bagamat po may kalamigan. Lord, salamat po sa magandang panahon at panibagong buhay, panibagong taon, panibagong buwan, Lord, sa araw po na to. At kayo po ay inyong kami pong sasamahan sa aming pagbabasa at pag-aaral po ng mga kwento ng buhay Panginoon. At salamat po sa mga biyaya na patuloy niyo po, Lord, na binibigay po niyo sa amin. Patuloy po noon, Lord, na nagpapasalamat dahil nandito po kami upang makinig sa pamagitan po ng mga salita po ninyo. At patuloy niyo po kami, Lord, na samahan at bigyan niyo po kami ng puso at isipan upang kung ano man po, Panginoon, magiging takeaway po namin sa umagang ito, Lord. Ito po ay aming kapakinabangan, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, na nandiyan ka upang bantayan kami sa aming pag-aaral na to, Panginoon. Kaya, Lord, sa panahon po na to at sa aming pagninilay, Panginoon, at sa mga gawain na ginagawa po namin, Lord, samahan niyo po kami. At mamaya po, Lord, makakasama po namin ang aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay, Panginoon, sa mga kwento ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, konting background lang po sa ating pag-aaralan ngayon sa Exodus. So, sa ibang sa Bible version po, sabi po dito, sa Exodus means departure or exit. Sa Pinoy version po na ito po ang ginagamit ko is pagtakas. Ibig sabihin, pag-alis dito sa lugar na kung saan nahirapan ang mga Israel. So, sa aklat na ito ay tumutukoy isa sa mga importanteng karanasan ng history ng Israel. The first few chapter tells us how God used someone to lead the Hebrew people out of slavery and miserable life in Egypt. So, ang main character po natin dito ay ang Diyos mismo, at ginamit niya dito si Moses para dalhin doon upang ihatid do sa lupang pinangako ng Diyos kay Abraham as a covenant between them, God and Abraham. Sa chapter 1 and 2 ay nagpapatuloy ang paghihirap ng mga nararanasan ng mga Israelites after na mamatay ang lahat ng mga anak ni Jacob, na including Joseph dito. Then
Another king of Egypt came into power. Then Moses was born. So mga 1 and 2 dito, 1 and 2 chapter na to, kung babalikan po natin dito. So later on, another episode happened to Moses' life and fled out of Egypt. To continue the story, verse 23 of chapter 3 o chapter 2 at ating sundan ito para may connect po natin itong ating kwento sa chapter 3. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi niya dito sa 23 ng chapter 2, lumipas ang ilang taon at namatay ang hari ng Egypt. Pero dumadaing pa rin sa hirap ang mga Israelites dahil sa pag-aalipin na sa kanila ng mga Egyptian. Sabi nila, Lord, please, tulungan mo po kami. Narinig ng Diyos ang hinaing nila at naalala niya ang kasunduan niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang mga paghihirap ng mga Israelites sa nagawa niya sa kanila. So dito po, kung paano natin po naikukonek dito yon. So patuloy po yung paghihirap niya ng mga sabagay namatay na dito yung hari ng yung bagong hari ng Israel ng Egypt. Kaya nga po doon nga dito nabanggit na patuloy paghihirap. Pero meron lang po ako ditong i-share dito sa 23 na to chapter. Narinig ng Diyos ang hinaing nila at naalala niya ang kasunduan niya kina Abraham. So naniniwala po kayo na sa ating Diyos, kasi abang binabasa ko po ito, nakakalimot ba talaga ang Diyos dito? Kaya naalala niya yung kanyang hinaing nila at kasunduan ni kina Abraham. Alam naman po natin ang Diyos ay hindi po siya nakakalimot. Ni minsan po nakakalimot. Pero dito sa Pinoy version na to, nabanggit niya dito yung naalala. Siguro ito ilang way ng Pinoy version na to. At yun nga. At maaring sa nakita ko po dito, maaring dito hinintay lang naman talaga ng Diyos kung paano lumapit yung mga Israelita dito. Siyempre habang sila naghihirap, yung kanyang yung as a prayer, sabi niya, Lord, sabi niya dito, please tulungan mo po kami. Ibig sabihin, ito yung magic word, sabihin na nating magic word na hinintay lamang ng Diyos, hindi yung naalala. Kasi alam naman natin ang Diyos hindi nakakalimot kailanman yung kanyang mga pangako, lalo na po sa lahi po ni kay Abraham dito, from Abraham to Joseph. So yun lang po ang napuna ko na dito lang po, saglit lang po, pero ganito po, itutuloy po natin yung pagbabasa dito sa pagtawag kay Moses. So ito po binigyan ko ng pamagat dito sa aking pagsishare po sa inyo, sending Moses for a top job. Ibig sabihin dito, pag sinabi nating top job, talagang mabagat na pasanin. Kung bibigyan ko lang po ng emphasis sa panahon natin ngayon, kung alimbawa kung yung boss po natin inilagay po tayo do sa isang isinen tayo, sending tayo pinadala sa isang lugar na kung saan talagang medyo mahirap yung trabaho na ibinigay sa atin. Siyempre yung bilang isang boss, dinidetalye niya, complete detalye o tinatawag dito details na dapat na maring maibahagi doon sa kanyang pinatadalang messenger para doon sa top job na to. So dito makikita natin dito yun para yung kanyang pinagagawa sa atin o sa mga halimbawa sa ating trabaho, talagang wala mang tawag dito, hindi talaga siya magpe-fail. Ibig sabihin talagang pag tayo nakikinig, siyempre detalyado to at hindi tayo pwedeng magkamali dahil sinusunod naman natin yung utos ng ating boss. Ganon din po dito sa istorya na to. Although si Moses dito, mapapasin natin kung babasahin po natin dito, magsisimula po tayo sa 4 verse 4 po ng chapter 3. Sabi niya, nakita ni Lord na lumalapit si Moses, kaya tinawag niya mula sa halamanan at sinabi, Moses, Moses.
Sumagot siya, yes po, nandito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit sa ubarin mo yung sandals mo kasi banal ang lugar kung saan nakatayo ngayon. Ako ang Diyos ng mga ancestor mo na sina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moses ang mukha niya kasi natakot siyang tumingin sa Diyos. So nakita naman natin dito sa mga previous lesson natin, although sabi nga wala pa nakakita sa Diyos mismo. Kaya nga dito maaring dito nga natatakot si Moses, ayaw niya talagang makita si ang Diyos dito. So tuloy, sinabi ni Lord, nakita ko kung paano naghihirap ang bayan ko na nasa Egypt. Narinig ko ang pag-iyak nila dahil sa pagpapahirap sa kanila ng mga Egyptian officers. Alam kong hirap na hirap sila, kaya bumaba ako para iligtas sila mula sa mga Egyptian at ilabas sila mula sa Egypt. So dito may plano ang Diyos mismo. So dito yung plano ng Diyos dito, kaya ginagamit niya dito si Moses para matupad yung layunin o yung plano ng Diyos sa mga minamahal niyang bayan o yung Israelita na to. So sabi ko nga dito, habang pinag-aaralan ko po to, ang Diyos dito walang plan B. Lahat sabi na natang plano to, talagang planado to. Alam naman natin ang Diyos pag nagplano dapat talaga na ito'y mangyari dahil pagustuhan naman niya to. So tuloy natin pagbabasa. So tapos dadalhin ko sila sa isang malawak na at mataba at masaganang lupa kung saan nakatira ang mga Canaanites, Hivites, Hittites, Perizzites at Jebusites. Talagang narinig ko ang pag-iyak. So naulit na naman ito, naiyak pag-aambayan ko at nakikita ko kung paano sila pinapahiratapan ng mga Egyptian. So verse 10 dito po nagsimulang magkaroon ng talastasan o pag-uusap ni Moses at saka ang Diyos. Pansinin po natin dito yung mga details, yung mga sagot at mga tanong po as an act of objection dito. Itong si Moses, kaya pansinin po natin dito kung paano yung patient ni Lord na sagutin yung mga tanong dito ni Moses. So sundan po natin dito sa verse 10. Ngayon papupuntahin kita sa hari ng Egypt para mailabas mo ang bayan ko mula sa lugar na yon. Pero sinabi ni Moses, ito yung kanyang unang tanong, sino po ba ako para puntahan ng hari at palayain ang mga Israelites mula sa Egypt? Ito yung unang sagot ng Lord. Sabi na sumagot ang Diyos, sasamahan kita at ito'y magiging sign na ipinadala kita. Sasambahin niyo ako sa bundok na ito pag nilabas mo na ang bayan ko mula sa Egypt. So, detalyado po ang sabi ng Lord dito, sasamahan kita at magiging sign na para may makatsak tayo na talaga yung mga tao o yung mga Israelites papalabas ng Egypt. So, ibig sabihin may assurance po. May assurance po dito ang Diyos na talagang every time na kumilisip talagang may katyakan po. So sunod sa 13, pero sumagot si Moses, pag pumunta ako sa mga Israelite at sinabi ko sa kanila, pinadala ko ng Diyos ng mga ancestor nyo, tatanungin nila ako, ano ang pangalan niya, sino, so ano pong sasabihin ko? Sabi naman pa ni Lord sa 14, ako ay ako nga, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita ng Diyos na tinatawag na ako nga ay magpapadala sa iyo. Sabihin mo sa kanila na pinadala ko kanil Lord, ang Diyos ng mga ancestor nito, kay Abraham, Isaac at Jacob. Ito ang pangalan na itatawag sa akin forever, ang lahat ng mga susunod na generation. So kabahagi po tayo mga kapatid dito. So dito sa ibang version, may sa ibang version po dito Yahweh, pero malimit po natin makita dito yung ako nga, si ako nga. So tuloy po, so nag-decide akong alisin sila sa Egypt kung saan sila pinahirapan. Dadalhin ko lang, ito po yung isa sa mga provision ni Lord na kumpleto. Ibig sabihin dito pag kumpleto po, nakaalis, pagkatapos ito po yung provision na nakita ko dito habang sila ipapalayo o paalis sa Egypt.
Pinakinggan ko ang mga Israelitas, kaya isama mo ang kanila leaders na ito, Israel, pupunta kayo sa hari ng Egypt. Sabihin mo sa kanila, si Lord ang Diyos ng mga Hebrews, at pakita ko sa inyo ngayon, papayagan ng mga Israel 3 araw papunta sa desert para mag-offer ng sacrifice kay Lord ang Diyos namin. Alam ko na hindi kayo paalisin. So another, ito yung mga plano yung mga detalye. Palisin sa hari ng Egypt hanggat di mapipilitang gawin yon. Hindi niya makikita na mas powerful ako sa kanya, kaya gagamitin ko ang power ko at paparusahan ko ang Egypt. Gagamitin ko mga nakakasindak na bagay na pagkatapos noon papayagan niya kayong umalis. So sa 31, sa 21, sisiguro din kung irerespeto kayo ng mga Egyptians para madala ninyo kayo pag alis ninyo. Ihingi ang mga babaeng Israelita ng mga damit at mga alas na ginto at silver sa mga kapitbahay nilang Egyptian, o kahit sinong babaeng Egyptian na nakatira sa bahay na yon. Isusuot ng mga Israelites sa mga ito, at mga anak nila sa ganon dadalhin nyo ang mga yaman ng mga Egyptian. So doon po, salamat po Lord sa pagkabasa po ng inyong mga salita sa umagang ito. So patungo na pa tayo dito sa last verses dito sa 21 to 22. Dito yung mga nakita ko dito, yung mga provisions. Ibig sabihin dito na hindi pinilit, para bang ginawa ng Diyos dito yung kusang loob ng mga Egyptians para ibigay talaga yung yaman nila. Kaya pag alis sila dito, siyempre kumpleto, may mga baon sila para makarating doon sa kanilang lupang pangako, pinangako ng Diyos sa kanila. So dito may mga medyo na meron po kang may share dito sa part po ng ating Diyos, kasi dito naalala ko tuloy yung God's part. Natandaan po niyo God's part, yung disciples part, at saka yung their part. So dito po mayroon po akong konti ka nakita dito sa bahaging ito. So sabihin natin na ang Diyos dito walang plan A, ibig sabihin may layo na, may purpose. Ito yung plano ng Diyos, promise to fulfill dito sa covenant ni Abraham at saka ang Diyos mismo. So dahil ang Diyos dito, yung kanyang covenant ni Abraham, unti-unti na po niyang pinapatupad. So ginamit niya dito si Moses sa pangunahing karakter po dito. Dito na ginagamit ng Diyos siya dito para may patupad niya yung kanyang layunin dito sa mga Israelita na to. So pangalawa, yung compassion ng God, compassionate God. So narinig niya yung mga daing ng kanyang mga taong pinili o yung bayan na pinili niya dito. So dahil nga sa kanilang paghingi ng tulong, yung pagdaing sa kanilang kahirapan, alam naman natin kung ano nangyari sa chapter 1 at chapter 2 itong Exodus na to. So narinig naman ng Diyos yun. Kaya nga naman bumaba siya sa burning bush na yon, na nakausap niya yung angel doon ni Moses para talagang siguraduhin at tsakin na talagang si Moses dito ay gagamitin niya. At pansinin din natin dito kung paano niya yung patient nga ni Lord para sagutin yung mga tanong ni Moses. Asan ako pa objection dito. So wala namang magawa si Moses dito. Alam naman natin na pag ginusto ng Diyos, wala tayong may tatanggi kagaya ni Moses na to. So sa mga susunod na chapter, buko dito yung 4, dito na talaga matutungayan kung ano talaga yung additional na detalye. Hanggang ito sa mga susunod pang mga chapter po dito. So dito muna tayo po sa chapter na to. So yung provision na sinasabi ko kanina, so may pangako dito ang Diyos, yung ang papupuntahin ko sa lupang ipinangako dito, yung mataba, yung lupa at mga sagana sa mga pagkain. Although may mga nakatira doon
mga Hivites, mga Perizzites, o yung mga taong nakatira doon. Pagdating na, alam naman natin, pagdating doon, palalayasin itong mga tao na to para tirhan nila permanently ng mga Israelites na to. So, pangapat, ito yung sovereignty ng ating Panginoon, yung covenant niya, na talagang pag nangako talaga ang Diyos, hanggang ngayon pa naman natin nararamdaman natin, kabahagi po tayo nung yung pangako na yun sa ating Panginoon. So, yun po. Pagkatapos yung part po ni Moses dito, alam po natin, sabi niya go, sa English go. Ibig sabihin, makinig ka, Moses. Ito yung mga detalye na gusto kong maintindihan mo para lahat naayon sa aking purpose. So dito, pinakailangan mo lang mag-decision sa atin, decision, obedience, o yung resistance. Although may resistance dito, at yun, kultura na siguro o na sorpresa, ibig ko sabihin dito, hindi handa si Moses doon sa pagkakatawag niya. Kaya bigla siyang nagtatanong, kaya hindi pa siya handa doon sa ako na yun. Kaya pinaliwaring naman ng Diyos sa kanya kung ng mga detalye. So, para naman sa part ni Moses dito, naniniguro lang siya na hindi siya talaga iiwanan ng Diyos pag siya pupunta na sa Egypt. Kasi babalik uli sa Egypt ito Nandito nga siya sa part ng kanyang ganan, si Jethro, nag-aalaga ng tupa. So doon nga na-meet nga nung angel si Moses dito para magkaroon sila ng conversation dito yan. Although so yung doubts, lack of part po ni Moses dito, lack of trust, kaya nagkakaroon ng objection. So sabi ko, sorpresa dito, hindi niya akalain talaga na si biglang tatawagin at yung tough job, yung kanya talagang parang napakabigat na pasanin ni Moses dito, kaya siguro nabigla siya, kaya marami siyang katanungan na sinagot naman ni Lord sa kanya. So ibig sabihin, para sa akin, ito yung ating sabihin na natin part dito sa atin sa ating pagnilay-nilayan. Ang tanong ko nga dito as a reflection po sa atin, kung kaya handa ka bang tumugon kung ikaw sa panahon na to, ikaw tawagin ni Lord, nakanda ka bang tugunin yung kanyang utos o yung pagkakatawag sa atin? Although marami naman tayong kaya yung sabihin na natin na quote and unquote, medyo nag-iisip tayo dahil alam naman natin na marami tayong mga pagkakaabalan sa ating pamilya, sa ating negosyo. So, okay naman kay Lord yun. Huwag lang natin talagang tanggihan yung kanyang paanyaya, yung kanyang pagkakatawag sa atin. Although, siyempre, ang dami nating dapat pang gawin, lalo na sa may mga pamilya o kaya sa mga mag-aaral na handa bang tumugon doon sa panawagan niya kung sakasakaling ikaw talagang yung calling sa'yo. So yun po yung aking reflection sa umaging ito. So yung takeaway ko po sa atin, courage to stand in the presence of the Lord, that everything God is working for the good of those who love Him, the people God is chosen according to His purpose. Ito po yung nakita ko dito para sa akin, yung Romans 8:28. So maraming mga bagay na siguro maaring sabihin na natin na Lord, tsaka na lang muna. Diba yung ating commission, ito yung ating mga sabihin na natin an act of objection na kagaya rin Moses dito. Hindi pa ako handa kasi hindi ko pa kayang sabihin na natin na mag-lead. Pero dito, sa nakita natin dito, ang dami na nating trainings o kung ano man pa yan na talagang nagpapatunay na oras na tayo tinawag, handang-handa tayong tumugon kay Lord
Siyempre, nandyan naman yung ating mga pastors, mga leaders na talagang sasama naman tayo. Higit sa lahat, sabi ni Lord dito, hindi naman kita iwanan, kagaya dito, sasamahan kita, sabi ni ganun Lord kay Moses hanggang kung sasamahan kita, hindi kita iwanan, kasi para lang matupad yung aking plano, para talagang yung aking mga bayan na yan, na pinangako ko na dadaling ko sila sa matabang lupa, yung sagana. Ibig sabihin ng masaganang lupa doon sa pinangako niyang lupang ipinangako. So that's it po. At yun po yung gusto ko lang pong may share po sa inyo sa umaga ito. At yun po. So isa reminder lang po sa atin. Ulit yung po yung tanong reflection. Handa ka bang tumugon? Dahil si Moses dito hindi siya handa na surprise dito sa mga tanong sa pagtawag sa kanya Pero tayo naman siguro, dahil marami naman tayong tawag dito mga talents at saka yung mga kung ano man po yun na may share natin para sa ay kalululuhati ng ating Panginoon. So yun po yung as a reminder ko po sa umagang ito. So ulitin ko po asa kung po tayo, courage to stand in the presence, knowing that everything God is working for the good for those who love Him, the people God is chosen according for His purpose. Ito po yung Romans 8:28. So as a reminder po yung para sa akin dito, courage to stand in the presence of the Lord. Yun po. So let us pray po. Aming Diyos, napakapangyarihan sa Lord, salamat po sa paalala mo Lord sa mga kwento po ng buhay nito ni Moses. Maaaring po na-remind kami sa mga conversation nyo Panginoon sa pinili mo Lord na maglilid sa iyong mga pinili mong bayan Panginoon, ang Israel. Kaya nga po Lord, kami man po Panginoon ay na-inspired Panginoon sa ganitong mga kwento na po saan po Lord bawat isa po ay nakandang tumugon Panginoon sa mga paanyaya at yung invitation mo Panginoon para maging bahagi po kami ng inyong layunin dito sa mundo. Kaya po Lord, hindi po namin Lord na ibinawaksi, lalo na po doon sa Matthew 18:28 to 1:18 to 20 po na kami po ay pinadala nyo dito sa mundong ito para po Lord mag-disciple para sa inyo po Panginoon. Kaya nga po Lord, alam po namin na may pangako po kayo doon, sasamahan nyo kami sa lahat ng panahon na ginugugol po namin dito sa mundong ibabaw po. Lord, salamat po sa paalala nito Lord, na patuloy po kami Lord na magbibigay parangal Panginoon dahil kami po man Lord ay inyong gagamitin sa mga bagay nito sa lahat po ng kakayanan po namin na binigay nyo po para sa amin Lord. Kaya po sa umagang ito itatas po namin ng inyong banal na pangalan upang papurihan ka at pasalamatan sa mga pagkakataon na binibigay po sa amin na mabuhay po kami ng may takot sa iyo at sa lahat ng mga masasaganang bagay o mga blessings po Panginoon na patuloy niyo Lord ibinibigay po sa amin. Lord, sa umaga ito tinatas din po namin lahat ng may mga sakit na mga karamdaman, lalo na po sa bayan po namin na ngayon ay patuloy po na hindi po maganda ang lagay po ng aming bansang Pilipinas Panginoon. Kaya nga po Lord, dahil po kayo po may control nito, nasa po kami umaasa kung paano po nyo gagawin, kung paano po Lord ninyo gagamitin ang mga tao na to para mga bago ang bayang Pilipinas Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at tayo magsabi ng Amen. So muli po, magkita-kita po tayo bukas po ng ganitong oras, 6 o'clock po, at sundan po natin ang mga kwento po nito. At marami po tayo na mapupulot na aral po dito sa kwento po ng lalo na po kay Moses at ang kabutihan ng Diyos dito. So good morning po muli.